Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome back sa ating morning devotion sa araw na ito. Ang ating title po ng ating devotion ay Diyos ating bato. Diyos ating bato. Ang ating talata po ay matatagpuan sa Psalm 95 verses 1 to 7. Ito po ang sinasabi, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care." So, blessed are we for hearing and reading the word of our Lord this morning. Sa ating talata po, may tatlong malinaw na paanyaya. Unang-una, come and sing. Magpuri ng may kagalakan. Ikalawa, come and bow down. Magpakumbaba sa harap ng Diyos. At ikatlo, remember who God is. Siya ang ating hari at ang ating pastol. Ang emphasis ng psalm ay napaka-simple pero napaka-powerful. Because God is sovereign, our proper response is joyful worship and humble trust. No, ulit lang, no? Because God is sovereign, our proper response is joyful worship and humble trust. No, hindi lang ito about Sunday worship, no? Ito ay pagbuo, pagsasabuhay ng isang lifestyle na nagtitiwala sa ating Panginoon. So, paano nga ba natin gagawin? No, paano natin sasagutin ang tatlong paanyaya ng ating talata, no? Nasa salita ng ating Diyos. So, ating tandaan ang salitang sing. Dahil nga sabi sa atin ng ating talata, no? Come and sing. So tayo'y kumanta at tandaan natin ang salitang sing at ang apat na letra nito, S-I-N-G. Para madaling tandaan, gamitin natin ang sing. S, see God clearly. Kilalanin natin kung sino ang Diyos. Siya ang ating rock of our salvation. Ating tatandaan, ang natatangi nating bato, lalong-lalo na natatangi nating bato ng ating kaligtasan o pundasyon ng ating kaligtasan ay ang ating Panginoon. Wala tayong kailangang ibang bato tulad ng bato na tumatakbo sa ICC at nagtatago at pinapasweldo ng taong bayan kahit hindi nagtatrabaho sa Senado. Sa panahon ngayon na ang daming problema, ang daming kaguluhan sa ating mundo, meron pang yung mga digmaan nga, no, ng Amerika, ng Iran, sa Middle East, ayan, no, kailangan malinaw ang tingin natin sa Kanya. No, more than ever sa panahon natin ngayon, na kahit anong kaguluhan ng ating nakikita sa ating mundo, mananatili tayong payapa, mananatili tayong buo ang ating pananampalataya at ang ating pagtitiwala dahil tayo ay nakatingin sa ating Panginoon. We have fixed our eyes on God. Involve your heart in worship. Hindi lang lips ang kumakanta, pati puso din, no? Kahit stress sa work, ministry, or life, let us always choose to worship. So, whether kahit ano man ang gagawin natin, sabi nga ng ating Bible, no, do everything in love. No, gawin natin ang lahat ng bagay out of our love sa ating Panginoon at out of our choice, no, na talagang gawin ang isang bagay dahil mahal natin ang ating Panginoon. So sabi nga, ang worship hindi lang yan sa pagsamba, kahit anong ginagawa natin, basta ito ay ginagawa natin ng may kasiyahan at ginagawa natin ito para sa ating Panginoon, ito na ay considered as worship.
N. N naman, pero starts with letter K, pero at least sounds like N naman, no? Kneel in humility, no? Kneel in humility. Sabi ng verse, no? Let us bow down. This means surrender. Hindi tayo ang may control, Diyos ang may hawak. So, again nga, no, God is sovereign. Kahit anong problema ang ating kaharapin, kahit anong hirap ng buhay ang ating kinakaharap ngayon, alam natin na tayo ay payapa, alam natin kung nakanino tayo, alam natin na ang kaligtasan natin ay nasa Panginoon. At kung tayo ay nasa ating Panginoon, no, we are on the rock. No? We are with the rock of our salvation. Alam natin na matibay ang pundasyon ng ating buhay at ng ating pananampalataya. Panghuli, G, grow and trust daily. Tayo ay, again, no, flock under His care. So, even when the world feels unjust, God is still shepherding His people. So, related na rin, no? Related na rin yan, of course, sa seeing God clearly, involving your heart in worship. Again, N, pero kneel in humility. No, God is still shepherding His people. Tayo ay pinamumunuan ng ating Panginoon. Tayo ay nililid ng ating Panginoon towards sa promised land. No, tayo ay Kanyang ginagabayan para tayo ay mapunta sa isang sitwasyon, sa isang lugar na mas better, mas payapa, at mas pinagpala para sa atin. Napapanahon ang salmo na ito. Sa balita ngayon, no, ang dami nating nakikitang may mga corrupt officials, kabilang ang mga sangkot sa ghost flood control projects, ang mga abusong nangyari sa drug war. Pero ang paalala dito, God is still the great king above all gods. No, God is still the great king above all gods, at justice may be delayed but God is never absent. Sigurado po tayo na sa laban na ito kasama natin ang ating Panginoon na magbibigay hustisya sa biktima ng drug war at sa mga naperwisyo ng flood control scam. Nakikita po natin sa panahon natin ngayon, unti-unti na po tayong tumitindig. No? Nagkaroon po ang trillion peso March 1, 2, and 3, which of course I was part of, yung trillion peso March 2, trillion peso March 3. No? Nakikita na po natin, talagang tumitindig na tayo, hindi lang para sa ating bayan, pero tumitindig po tayo para sa ating Panginoon as well. At nakikita po natin, si Bato nagtatago na sa ICC, hahabulin na rin si Bato at si Bongo. Tumuloy na rin po ang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. At marami pa pong senador na sangkot sa mga maanumalyang flood projects, flood control projects, ang unti-unti nang nakukuha ng ngipin ng ating batas mula kay Bong Revilla, mula kay Joel Villanueva. Darating na, no, ang hustisya na ibibigay ng ating Panginoon. Noong panahon ng psalmist na ito, no, may chaos din, may kaguluhan, may injustice, pero ang call ay hindi panic, no, hindi tayo pinagpapanik ng salmo na ito, kundi worship and trust. No, kahit pumalpak ang gobyerno natin, kahit pumalpak ang ating sistema, hindi papalpak ang ating Panginoon at hindi magbabago ang kabutihang loob ng ating Diyos. Ngayon, ang challenge po sa atin, no, ngayong linggo, kapag may nakita kang nakaka-stress or nakakagulo sa'yo, no, paano mo maa-apply yung sing sa buhay mo? No? So, it's all about seeing God, involving your heart, kneeling in humility, and growing in trust with the Lord. So, bago tayo mag-react sa isang problema, sa isang kaguluhan, sa isang pagsubok, no? Kumanta tayo ng worship song at ating i-apply ang sing para mas lalo tayong tumibay sa ating pundasyon sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, Ikaw ang aming dakilang hari at pastol. Sa gitna ng magulong mundo at mga
kaguluhan na nangyayari sa aming panahon ngayon, tulungan mo kaming pumili ng pagpuri kaysa pag-alala. Turuan mo kaming magpakumbaba, magtiwala at patuloy na kumapit sa iyo. Salamat dahil ikaw ang Diyos ng tunay na hustisya. Habang ginagawa mo ang iyong gawain sa mundong ito, tulungan mo kaming manatiling tapat na sumasamba at nagtitiwala sa iyo araw-araw. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen.